Isang gabi, kinausap ni Jasmine ang mga magulang niya. Nanginginig ang mga kamay niya dahil siguradong hindi magugustuhan ng mga ito ang ibabalita niya. Mami, Daddy, lumabas na po ang resulta ng college admission test. Nakapasa po ko, pero hindi sapat na nakuha kong score para makapag-take ng kursong accountancy. Akala ko ba pinaghandaan mong admission test? Bakit bumagsak ka ulit? Nag-exam ka na sa 3 universities, pero hindi ka pa rin pumapasa. Buliyaw ni Grace habang magkadikit ang mga kilay. Hindi naman po ako bagsak. Sabi ng registrar, pwede akong kumuha ng business course. Hindi mo nakuha ang required score para sa kursong accountancy, kaya maituturing kang bagsak. Mahina talagang utak mo. Dahil dyan, itutuloy na namin ang plano namin. Sabit ni William sa kabinalingan ng misis nito. Plano? Ano pong plano? Pagtataka ni Jasmine. Hindi ka na namin paaaralin sa college. Maghahanap na lang kami ng lalaking mapapangasawa mo. Sisiguraduhin namin na maganda ang trabaho niya para mabigyan ka niya ng maayos na buhay. Dahil sa ganun, hindi mo na kailangan magtrabaho. Ayoko po. 18 pa lang ako. Masyado pa akong bata para isipin ang pag-aasawa. Naninikip ang dibdib ni Jasmine. Batid niya na makaluma ang pananaw ng mga magulang niya. Pero hindi niya akalain na sasagi ang arranged marriage sa isip ng mga ito. Iha, relax. Sisiguraduhin namin na nagmula sa maayos na pamilya ang lalaking mapapangasawa mo. Bibigyan din namin kayo ng panahon na kilalanin ang isa't isa bago kayo magpakasal. Pero mas gusto ko pong mag-aral. Gusto ko ring makapag-establish ng magandang career bago ako mag-asawa. Paano mo naman magagawa yon kung limitado lang ang kakayahan mo? Mula elementary hanggang high school ay pasang-awa lang ang mga grades mo. Mariing sambit ni Grace. Wala po ba kayong tiwala sa akin? Iniisip niyo ba na bobo ako kaya hindi ako magiging successful? Tila nagtatampong saad ni Jasmine. Ikaw ang nagsabi niyan, hindi kami. Kinagawa lang namin ang obligasyon namin bilang mga magulang mo. Gusto naming maiayos ang buhay mo bago kami mawala. Kung talagang iniisip niyong kapakanan ko, ay paaaralin niyo ako at hahayaan niyong kunin ko ang kursong gusto ko. Tila nagpantig ang tenga ni Grace. Kaya tinginan nito ng matalimang anak. Wala kang karapatang magbigay ng kondisyon, Jasmine. Nakatira ka pa din sa poder namin, kaya susundin mo ang patakaran namin. Kung ganon, aalis na lang po ako. Nagulat si Jasmine nang lumabas ang mga katagang iyon mula sa kanyang bibig. Pero pinanindigan niya ang sinabi niya. Ano? Iiwanan mo kami para lang magawa ang gusto mo? Saad ni Grace habang nakakunot ang noo. Pabihira ka, Jasmine. Kailan ka pa natutong sumagot ng ganyan? Gusto mo ba talaga kami bigyan ng sakit ng ulo? Totoo po ang sinabi ko. Mas gugustuhin ko pang umalis kaysa magpakasal sa lalaking hindi ko mahal. Giit ni Jasmine at padabog siyang umakyat sa kanyang kwarto. Pinanindigan niya ang sinabi niya. Umalis siya sa poder ng mga magulang niya. Dala-dala niya ang pag-asa na balang araw ay ipagmamalaki rin siya ng mga ito. Mula sa Maynila ay lumuwas siya sa Pampanga. Gamit ang naipong pera mula sa allowance niya, ay nangupahan siya sa maliit na apartment. Pinagsabay niya rin ang pag-aaral at pagtatrabaho bilang crew sa fast food chain. Lumipas ang mga taon hanggang sa nakagraduate na siya ng kolehiyo. Nagpasa siya ng resume sa malalaking kumpanya, pero palaging nare-reject ang application niya. Aminado siya na hindi siya fluent sa pagsasalita ng Ingles. Palagi rin siyang kinakabahan sa interview. Marahil, iyon ang dahilan kaya hindi siya natatanggap. Isang araw, naghanda ulit si Jasmine para sa isang interview. Habang lula ng taxi, ay naipit siya sa matinding traffic. Maya-maya, tumingin siya sa suot na wristwatch. Malapit na siyang malate, kaya napilitan siyang bumaba ng taxi.
Kahit paano, inabutan pa rin niya ng bayad ang driver. Binilisan niya ang paghakbang upang mahabol ang oras. Pero natigilan siya nang mapansin ang isang matandang lalaki na nakaupo sa gilid ng kalsada. Napapangiwi ito habang hinihimas ang kaliwang paa na tila may iniindang sakit. Ngunit dinadaanan lamang ito ng mga tao. Ni isa ay walang nagtangkang tumulong dito. Nahabag naman si Jasmine para sa matanda, kaya tumakbo siya papalapit dito. "Manong, ako po si Jasmine. Ano po nangyari sa inyo?" "Ako naman si Nestor, iha. Natapilok ako habang naglalakad, kaya masakit ang kaliwang paa ko. Parang naipitan ako ng ugat. Sinubukan kong humingi ng tulong sa mga taong dumadaan, pero parang hindi naman nila ako naririnig." Saad ng matanda, halos maiyak ito dahil sa dinaramdam na sakit. "Di bale, tutulungan ko po kayo. Saan po ba kayo pupunta?" "Pupunta ako sa convenience store. Nauuhaw ako kaya gusto kong bumili ng tubig." "Manong, sasamahan ko kayo maghanap ng convenience store. Halika na po, tumayo na po kayo riyan." Wika ni Jasmine habang inaalalayan ng matanda. "Sigurado ka ba, iha? Baka may pupuntahan ka pa. Hindi ba ako nakakaistorbo sa'yo?" "Sa totoo lang po, may pupuntahan po akong job interview." "Kung ganun umalis ka na, iha. Baka mahuli ka pa sa interview mo at hindi ka matanggap sa trabaho." "Pero hindi ko kayo pwedeng pabayaan dito. Lalo na't kumikirot ang paa nyo. Mas gugustuhin ko pang malate sa interview ko kaysa iwanan kayo mag-isa." Giit ni Jasmine. Bakas sa mga mata niya ang matinding pag-aalala sa matanda. "Salamat, iha. Napakabait mo." Magiliw na sabi ni Mang Nestor. Nag-ikot-ikot sila hanggang sa makarating sa convenience store. "Iha, pwede mo na akong iwanan dito. Kaya ko ng sarili ko." Wika ni Mang Nestor matapos bayaran ng isang bottled water. "Pero masakit pa rin po ang paa mo. Mas makabubuti kung pumunta tayo sa ospital para matingnan kayo ng mga doktor." "Sige, iha. Kung talagang mapilit ka sasama ako sa'yo." Sabi ni Mang Nestor, saka ngumiti ito. Ngumiti rin si Jasmine at muli niyang inalalayan si Mang Nestor hanggang sa makalabas sila ng convenience store. Sa di kalayuan ay nakakita sila ng ospital. Agad namang inasikaso ng mga doktor si Mang Nestor. Hinihintay pa nila ang resulta ng test, kaya nanatili sila sa ospital. "Iha, di ba may pupuntahan ka pa? Pwede mo na akong iwan. Dito naman ang mga nurse para bantayan ako. Tatawagan ko rin ang anak ko para puntahan niya ako dito. Sayang naman kung hindi ka makakapunta sa job interview mo." "Sige po, mag-iingat po kayo rito." Sambit ni Jasmine. Saglit pa siyang nakipag-usap sa matanda hanggang sa tumakbo na siya palabas sa klinik. Maya-maya, napatingin siya sa kanyang wristwatch. Napagtanto niya na tuluyan na siyang nahuli sa oras ng interview. Subalit, gusto niyang magbaka sakali, kaya bumiyahe pa rin siya. Sa kasamaang palad, muli na naman siyang naipit sa traffic. Napasabunot na lamang siya sa sarili dahil hindi niya alam ang gagawin. Masyadong malayo ang Regasco building kaya hindi niya pwedeng lakarin iyon. Pagkalipas ng 3 oras ay nakarating na siya sa kumpanya na pag-a-applyan niya. "Magandang umaga, miss. Ako si Jasmine De Vera. Nakaschedule ako para sa interview ngayong araw." Magiliw niyang saad sa receptionist habang inaabot ang resume. "Nako, kanina pa natapos ang interview. Nahuli ka na ng dating." Sambit ng babaeng receptionist. "Pasensya na, pero pwede pa ba akong humabol? Kailangan ko kasi talaga ng trabaho eh." Hindi agad nakasagot ang receptionist. Tila napapaisip ito. "Sige, titingnan ko kung anong magagawa ko." Wika ng receptionist. Kinuha nito ang resume at pumunta sa isang silid. "Naghihintay ako. Salamat." Saad ni Jasmine. Yun lang,
at umupo siya sa bakanting upuan. Matagal pa siyang nanatili roon hanggang sa bumalik na ang receptionist. Good news! Pwede mo na raw ituloy yung interview. Pero ang mismong may-ari ng kumpanya ang mag-i-interview sa'yo. Yun ang daan papunta sa opisina niya. Saad ng receptionist habang itinuturo ang hallway. Sige, salamat. Napalunok si Jasmine dahil sa matinding kaba. Pero hindi niya pwedeng sayangin ang huling pagkakataon na ibinigay sa kanya. Huminga siya ng malalim. Dahan-dahan siyang humakbang hanggang sa matuntun niya ang opisina ng may-ari ng kumpanya. Nanginginig pa nga ang kamay niya habang binubuksan ang pinto. Pero bigla siyang natulala nang makita ang matandang tinulungan niya. Mang Nestor? Ano pong ginagawa mo rito? Di ba po nasa ospital ka pa? Oo, pero nakuha ko ng resulta ng test. Ang sabi ng doktor hindi malala ang pilay ko. At madali itong gagaling. Sa totoo lang, kakarating ko lang. Pero dumaan ako sa likod ng building kaya hindi tayo nagkita. Paliwanag ni Mang Nestor. Masaya po ako dahil maayos ng lagay niyo. Pero nasaan po may-ari ng kumpanya? Ako ang hinahanap mo, Iha. Alam mo, wala na sana akong balak na ituloy ang interview. Pero noong makita ko ang resume mo, ay nagbago ang isip ko. Magiliw na sambit ng matanda. Sandali lang po, naguguluhan po ako. Ano pong ibig niyong sabihin? Paano nga kayo ang may-ari ng kumpanya? Ako talagang may-ari ng kumpanya. Matagal na akong hindi pumupunta rito. Kaya hindi ako kilala ng mga baguhang empleyado. Pero tila inadya ng pagkakataon na umalis ako ngayong araw para magkakilala tayo. Saad ni Mang Nestor habang nilalaro-laro ang ballpen na hawak nito. Napanganga si Jasmine dahil sa narinig. Bigla rin siyang nahiya sa matanda. Kung ganoon, Sir Nestor pa lang dapat kong itawag sa inyo. Pasensya na po dahil hindi ko kayo nakilala. Ayos lang yun, Iha. Nabasa ko ng resume mo. Humahanga ako sa kakayahan mo. O gusto mong mag-apply bilang assistant? Pero karapat-dapat ka sa mataas na posisyon. Ia-appoint kita bilang operations manager. Magiliw na sambit ng matanda. Dahil sa narinig ay napangiti si Jasmine. Pero bigla iyong napawi dahil naalala niya ang sinabi ng mga magulang niya na mahina ang utak niya. Salamat po, pero sa tingin ko, hindi ako karapat-dapat sa ganoong posisyon. Hindi po ako matalino at palaging sinasabi ng mga tao na bobo po ako. Iha, huwag ka magpapa-apekto sa sinasabi nila. Naniniwala ako sa kakayahan mo. Kaya sana ay magtiwala ka rin sa sarili mo. Para sa akin, karapat-dapat ka sa managerial position dahil may malasakit ka sa kapwa. Malumanay ng wika ng matanda. Sandaling napaisip si Jasmine hanggang sa napagtanto niya na ayaw na niyang mabuhay sa panguhusga ng ibang tao. Sige po, tinatanggap ko ng posisyon bilang manager. Ito ang unang pagkakataon na may taong nagtiwala sa akin, kaya hindi ko po sasayangin ang oportunidad na ito. Taas noong sambit ni Jasmine. Mabuti kung ganun, Iha. At huwag kang mag-alala. Dadaan ka sa training para matutunan mo ang trabaho ng isang operations manager. Nakangiting sambit ni Mang Nestor. Pagngiti naman ang naging tugon ni Gia. Kumakabog pa rin ang dibdib niya, pero mas nangingibabaw ang kaligayahan sa puso niya. Kinabukasan, tuluyan na siyang nagsimula sa kanyang trabaho. Kahit malapit siya sa kanyang boss, ay hindi siya naging kampante. Gusto niyang patunayan na karapat-dapat siyang maging manager, kaya nagsikap siya. Hanggang sa lumipas ang 5 taon at lalo pang tumaas ang posisyon niya. Kasabay nun, naging masinop siya sa perang kinikita niya. Palagi siya nag-iimpok sa bangko hanggang sa lumaki ang ipon niya at unti-unting naging maayos ang buhay niya. Kalaunan, nakapagpundar na siya ng sariling bahay at kotse. Successful na siya, kaya bumalik siya sa Maynila para dalawin ang mga magulang niya.
Jasmine? Ikaw na ba talaga yan, anak? Naluluhang saad ni Grace. Opo, sorry po kung ngayon lang ako nakadalaw. Masyado po kasi ako naging busy. Wika ni Jasmine. Sa loob ng ilang taong pagkawala, ay malaki ang itinanda ng mga magulang niya. Balita namin, successful ka na. Maganda raw ang trabaho mo at may sarili ka ng bahay. Si William naman ang nagsalita. Bakas sa mga mata nito na proud ito sa anak nito. Paano niyo po nalaman ang tungkol doon? Miss na miss ka na namin. Kaya ipinahanap ka namin sa private investigator. At nalaman namin na maayos na ang buhay mo sa Pampanga. Naisip namin na nagawa mong tumayo sa sarili mong paa. At hindi mo na kami kailangan. Kaya hindi ka na namin ginulo. Tugon ni William. Hindi po totoo yan. Kahit umabot pa ako ng 100 years old, ay kailangan ko pa rin kayo. Kayo po ang inspirasyon ko kaya ako nagsikap. Gusto ko po na maging proud kayo sa akin, kahit na hindi ako matalino. Emosyonal na wika ni Jasmine. Proud na proud kami sa iyo, anak. Sorry dahil naging mahigpit kami sa iyo noon at hindi namin pinapakinggan ang opinyon mo. Akala kasi namin kami ang palaging tama dahil mga magulang kami. Pero dapat pala, iniisip din namin ang nararamdaman mo. Anak, sorry sa masasakit na salitang nasabi namin noon. Sa kagustuhan namin na magkaroon ka ng maayos na buhay, ay masyado ka naming kinontrol. Kalimutan na po natin yon. Ang mahalaga, magkakasama na ulit tayo. At hindi na po ako aalis. Aalagaan ko po kayo hanggang sa maging uugod-ugod kayo. Magiliw na saad ni Jasmine. Tila hinaplos naman ang puso ni na William at Grace, kaya napangiti sila. Sa ngayon, wala nang mahihiling si Jasmine dahil natupad na ang kanyang pangarap. Minsan, may naririnig pa rin siyang panglalait mula sa ibang tao. Pero hindi na siya naaapektuhan dahil may tiwala na siya sa kanyang sarili. At hanggang dito na lang ang magandang istoryang ito. Maraming salamat mga kakwentuhan! Huwag niyong kalimutan mag-like at subscribe at pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating kwentuhan. Hanggang sa muli, paalam!